Yung akala nilang hindi matotow dahil walang gulong, kaya pala gawa ng paraan. Eh paano po yan? Wala po kayo lisensya. Napakadaming printer at scanner dito na sa kalsada. Hi everyone! Sa pagbabalik ni Sir Gabriel Go, ay nakita natin na hindi nawala ang kanyang determinasyon upang gampanan niya ang kanyang trabahong malinis ang kalsada. Sa video na ito ay tingnan natin kung gaano naging mahaba ang pasensya ni Sir Gabriel Go ng MMDA sa kabila ng hamon ng mga pasaway sa kalsada. Panoorin natin ang video na ito. Sige, mabilis lang tayo. U-turn tayo, kaliwa tayo ng domestic towards Andrews, Mabuhay Lane. Hanggang ano tayo? Hanggang Rotonda. Rotonda, ikot, balik, pasok tayo ng Tramo. Then from Tramo, U-turn tayo, balik, Ross Boulevard, dire-diretso tayo, pasok tayo ng papuntang Onyx. Onyx, then, ano yung dulo ng Onyx? Nawala tuloy ako. Hindi. Sobel. Sobel Roas. So ang pasok natin, gusto ko Pedro Hill. Pedro Hill, tapos kanan ng Onyx. Okay? Pagdating doon, malamang ubos na yung tow truck. After that, balik tayo sa base. Mamaya, operate tayo ulit. Sa Quezon City naman. Napakaraming may-ari ng sasakyan dito sa Pilipinas na basta-basta na lang iniiwan sa kalsada at nagdudulot ng pagbabara ng trapiko katulad nitong puting sasakyan na ito. Mabuti na lang at nandyan ang MMDA at si Sir Gabriel Go upang tugunan ang mga problemang ito. Tignan naman natin itong pamilyang nakamotor kung saan ay wala pang helmet ang lahat ng mga nakasakay. Wala kayong helmet talaga? Dito lang po sana kami yung barangay. Mag-attendance lang po kami ng tupad sa amin. Sige po, naiintindihan ko po yun. Pero dapat, pagsampa nyo ng motor, unang-una, dala nyo ang lisensya. Tapos, nag-helmet po kayo. Dahil hindi naman po private road to, di ba? Eh, tulad po niya, may sakay pa kayong anak nyo. Napakadelikado yan. Saka ang motor, hindi po pang 3 tao. Maximum of 2 lang po yan. Saka ang bata po, the only time na pwedeng sumampa sa motor kung abot po niya yung foot peg. Eh, sigurado po ako hindi po niya abot yung foot peg. Eh paano po yan? Wala po kayo lisensya. Yung pro nga, yung pro lang nagkontra, pumunta pa na dito. Napansin ko na mas naging mahinahon si Sir Gabriel Go at magalang, which is maganda dahil na-develop ni Sir Go yung pagiging mabuti sa tao kahit na nakagawa man sila ng violation. Tingnan naman natin yung haba ng pasensya ni Sir Gabriel Go sa mga pasaway na naglalagay ng gamit sa kalsada at illegal parking sa Airport Road. Tapos na po tayo sa Andrews Avenue. Right now we're on the way to Airport Road. Meron po tayong mga naabutan, mga naka-illegal park dito at meron din po mga naka-obstruct po sa bangketa. Kung mapapansin natin ay may puso naman itong si Sir Gabriel Go dahil sa video na ito ay magbibigay ng advice si Sir Gabriel Go na unahin ng kompresor na ipasok sa loob dahil mas kailangan ito ng ating kababayan sa kanyang hanap buhay. Boss, kung ako sa'yo, unahin mo yung compressor mo kaysa yan. Yung hose mo. Kunin niyo yung mga gulong. Kunin niyo yung gulong, yung dalawa. O sige, mag-iingat, huwag magmamadali ha. Sa dami ng mga sasakyan na nagbababa at mga walang papeles ay minsan kailangan talagang pagsabihan ito ni Sir Gabriel Go dahil naabuso na ito ng ilan nating mga kababayan. Ng OR, hindi rehistrado. So, bilang siya sa tricycle. Tricycle yung kasama sa tricycle. Tricycle to. Expired registration, pwede natin inbound. Oo nga, natikita ka na eh. Tapos sinusulit mo na. Ang laki-laki oh.
Doon lang, di ba doon ang loading, unloading? Ano ng jackliner? Ito namang parting ito ng Sobel Rojas ay pinuntahan ng mga MMDA kasama si Sir Gabriel Go upang linisin ang sobrang dami ng tambak na gamit na hindi naman inaayos ng may-ari. So right now, it's 10:30. So nandito po tayo sa kahabaan ng Sobel Rojas. Right now, this is part of Manila. So papunta po tayo sa parte ng Makati. Wala, nag-U-turn, nakita ko. So it's almost 11 o'clock in the morning. So narito naman po tayo sa Onyx, no? Ito po ay ginagamit na as an alternate route. And we've been operating on this street for several times already. So yun nga po, kailangan natin ulit-ulitin yan para at least ma-instill natin yung disiplina. And aside from that, to show the people that we are consistent of what we are doing talaga. Na mailinis ang mga kalsada, na maialis po ang mga nakaharang at mga obstruction. Bakit nasa kalsada na yan? Skog, umabati nga kayo dito. Thank you. Papanood namin yun eh. Sa kabilang Skog, abante dito. Napakadaming printer at scanner dito na sa kalsada. Skog, bago yung tulungan to, magbawas ng printer. Paano tayo? Camera glass. Kasi nasa kalsada yung mga yan. Sige, kung ano makuha nila, bigay nyo. Kung ano makuha natin, kunin natin. Ayaw kasi magtulungan eh. Kanina pa pinapapasok. Gumagana pa ba mga yan? Parang hindi nagagana. Parang government property ah. Ate, hindi po ba government property yung mga yan? Ay, hindi po. Ano to? Galing bidding o biniding? Kasi may mga sticker eh. Baka biniding to. Ba't nandito po? Biniding yan, sir. Ba't nga po nandito? Eh, babaklasin. Tapos ibebenta. Ba't kasi sa kalsada? Pero pwede. Pero maayos na. Paraan eh. Di ba ano ko lang po, may ginawa lang po, papasok lang ang trabaho. Ano lang nakaraan, wala pa 1,000 nga yun sir, iniipon ko nga lang. Wala po tayo magagawa. Ano bang violation mo? Legal parking. Ayun, ba't nyo kasi pinaparada dyan? Alam nyo namang bawal. Hindi po ako nagpaparada talaga yan sir, kumbaga may ginawa lang po ako. Madalas kang may kinukuha, kaya nung huling beses nahuli ka Sir, rin. yung dock time na yun sir, may Ito namang video na ito ay isang patunay na kung mabuti ang namumuno at hindi nasusuhulan ay matututo ang ating kababayan na sumunod sa batas. ano lang po sir. Hindi mababaan niya. Kung ano ang violation mo, yun ang violation mo. Mali naman yung ginagawa nyo na pababaan yung violation. Hindi Diba? naman sa bababa sir, kasi Hindi rin mabubura yan. Dahil na-issue na yung ticket eh. COA ang mga ticket namin. Bawal burahan, bawal palitan, bawal i-edit, lahat. Kung ano po yung na-issue, yun na po yung may issue ng ticket sa'yo. Saka sabi mo naman, pangalawang beses mo na. wala pa nga 1 linggo eh. Yun nga. So talagang dyan ka po nga parada. Hanapan nyo na maayos na paradaan para hindi kayo natitikitan. Bali yan na to sir, mabayaran ang dalawa no. Sa video na ito naman ay tingnan natin kung paano paliwanagan ni Sir Gabriel Go ang ilan nating mga kababayan na bumibili ng gamit tapos itatambak lang nila sa kalsada. Thank you. Ingat ha, ingat ha. Ironman! Welcome! Ha? Nasaan po yung may-ari nito?
Asan po yung may-ari? Ay, ito sir, palalagay dito sir. Hindi, nasan nga po yung may-ari? Wala rito sir, mali eh. Wala. Asaan? Pakitawag nga. O, tawagin niyo raw. Yan. Yan. Ayun na sir, punta kayo dito. Sino ba yung may-ari? Boss, grabe na po to. Ano yan, kababa ka lang tingnan ng truck. Markel ako ng truck, binaba lang ngayon. Tapos kapasok Hindi ba dapat pag binaba kung saan ang tamang disposal, doon yung dapat ilagay, hindi sa kalsada? Nung pagbaba kasi hindi nakabili ng sako. Sa sako yan, tapos pupapasok na. Pero nakaharang pa rin sa kalsada, di ba? Papasok sa loob po. Kaya nga po, hindi po ba dapat pagdating ng truck, kung ano man po yung babagsak nyo dito, dapat Ayun po, inuunti-unan na namin. wala sa kalsada. Dapat pagbaba ng truck, diretso sa loob. O yun nga po. Kasi nakawala ng sako, kaya inuunti namin pasok sa loob. Kaya nga po, hindi naman po pwedeng ganun. Kada may babagsak kayong mga Hindi, ngayon gamit. lang yan. Hindi po. Ngayon lang kami. Kada operate po namin dito, talaga may nakaharang po dito sa portion na to. Banda ng kaunahan yun. Sige po, wag na po tayo magtuturoan. Pero meron po talaga nakaharang dito. Dahil ilang beses na po kayo ino-operate. Pasensya na po. Sir, huling beses na po to. Sa susunod na madatnang ko po ito, gagawin po ng report. I'm pretty sure, pati permit po, masisilip po yan. Salamat po. May business permit naman kayo. Opo, kung alam nyo po, kung napapanood nyo kami, alam nyo dapat na bawal po yan. Oo. Kanina kasi pinaba. Hindi po sir eh. Kahit na isang beses, naabutan ko po, meron po mga nakatambak dito. Sige, boss, pasensya na. ha? May business Sige, permit naman po to. Papa. Meron po, sigurado po kayo. Pero po ng ID nyo, may ID po kayo? Kung sako. May ID po ba kayo? Wala ka ID? Wala kang lisensya? Lahat wala? Hindi nakapagdang. Pwede po ba pahiram ng ID nyo po kahit anong government issued ID? Nasa taas eh. May dala ka? Wala yung panikat natin, environmental. Picturean nyo yung ID para may record tayo. Yung ID. Ito naman ang isang abansa kung saan ay inalis ang gulong upang hindi ito mahatak. Pero hindi ito mobra kay Sir Gabriel Go at MMDA dahil nagawa nila ito ng paraan upang maalis ang nakasagabal na abansa sa kalsada. Yan, so apparently hindi natin makukuha itong sasakyan na ito dahil walang gulong. Subukan natin sa susunod na gawa ng paraan. Parang Avanza. Avanza yan. Ayan po, so walang mga gulong, so hindi natin maitotow to unless maililifter natin, then mailipat natin yung gulong sa likod or sa harapan para ma-lift to at ma-tow. Tingnan nyo nga isang tow truck. Hatak ko na. Papunta na po kami dyan sa'yo. Tapos halika, pumunta isang lifter dito. For aces! Gawan nyo ng paraan, ilipat nyo yung gulong sa kalikod para makuha nyo yan. Kaya nga, ilifter nyo yung harapan, yung gulong ilipat nyo sa likod. So, itong sasakyan na ito na akyat na po at na-tow na. Apparently, ginagawang pagawaan itong Onyx, a portion of it. So, makikita natin itong mga sasakyan na to. Naka-strip to metal, walang pintura, walang plate number, walang mga taillights. So, it's under repair. Hindi ba natin magagawa ng paraan yan na ayan yung pantanggal ng lug nuts. Tanggalin natin, i-lifter nyo muna, tanggalin nyo yung isang gulong, ilipat nyo sa likod. Para pwede natin ma-lift yan at ma-tow. So, babalik-balikan natin ito, no? To show that we are consistent and we are serious about clearing our roads free from illegal parking, also mga sidewalk obstructions po natin. Alalayat, mamaya pag angat, dumulas yung na yan. May angat lang ng konti, pwede na yan.
Mai-jack lang ng konti yan, malabas yung gulong, mailipat sa likod, okay na. Okay na? Alright, ingat. Hello. Thank you, ingat. Yung akala nilang hindi matotow dahil walang gulong, kaya pala gawa ng paraan. Baka yung jack sa likod dumulas ha, daan-daan lang. Ayan po, nagawan po natin ang paraan na maitow itong sasakyan, no, or this Toyota Avanza na dalawa lang ang gulong. Na apparently, this has been here for months already na ginagawa po dito sa kahabaan ng Onyx. So, nagawan po natin ang paraan na maitow. So, I hope this serves as a warning sa mga kababayan or sa mga businesses who are into auto repair na huwag po gawing pagawaan ng sasakyan ng ating mga kalsada. Ayan po, lalong-lalo na po ito, napakadelikado po, nandito po yan sa tulay. So apparently yung other one, yung nasa tapat po na color green, hindi po natin matutow dahil yung socket po ng kanyang gulong ay ibang klase po, it's Allen type. Wala po tayong equipment. Nakita natin ang napakalaking tulong na ginagawa ni Sir Gabriel Go sa mga sasakyan at mga gamit na itinatambak lang ng ating kapwa Pilipino sa kalsada. Marami ang natutuwa sa ginagawang ito ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. Sana ay magpatuloy ito dahil itong ginagawa ng MMDA at ni Sir Gabriel Go ay ang tanging solusyon sa isang malaking problema na darating sa Pilipinas. Ito po ay posibleng wala nang madaanan at puro sasakyan na lang ang nasa kalsada. Pero sa pamumuno ni Sir Gabriel Go ay naniniwala ako na may pag-asa pa rin ang bansang Pilipinas na ito. Maraming salamat MMDA at maligayang pagbabalik kay Sir Gabriel Go. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.